Alam niyo po ba, pagka nagkasakit kayo, tandaan nyo, naging reason doon ay pagkain. At yung kakulangan ng pagkain. Yun lang. Yun lang kapag ka nagkasakit ka. Alright? Tandaan nyo po yon. Now, going back doon sa story. Alam nyo, dinag-iisip ako, Panginoon, walang mali doon sa ginagawa ng babae. Lahat tama, pero bakit siya may pancreatic cancer? By the way, guys, ang pancreatic cancer ang isa sa pinaka-delikado na cancer. Pag sinabi ng doktor na may pancreatic cancer ka, talagang sinabi niya 3 months, 6 months, sakto po yun. Okay? So ako yung nagtatanong sa sarili ko, sa Panginoon, ano nangyari dito? Hanggang maya-maya, ito po sinabi niya sa akin, ha, mga minamahal. Ito po sinabi niya sa akin. Kaya lang alam mo, James, meron akong paborito tuwing hapon. Alam mo kung ano yun? Instant noodles. Ayan na. Mga kapatid, Lucky Me pa more. Pansit Canton, tamad ka magluto ah. Puro instant ang kinakain natin. Instant coffee, instant noodles. Ayan, instant ang buhay. Ayaw mo mag-brew ng coffee. Bili ka lang ng bili sa Starbucks pagka mahal-mahal pa ng Starbucks. O ano nangyayari? Mahilig ka sa instant. Abay, kaya instant din po ang buhay ng mga tao. Mga minamahal, pag-usapan natin yung TBHQ. Okay? Pag-usapan natin. May papakita lang ako. I hope ito, bibilisan ko pa po ito sa part na ito. No? You have to understand itong mga bagay na to. Ito po yung mga pumapatay sa atin na FDA approved. Alam niyo ba mga minamahal, alam na natin itong si Prito Lays ay umaapoy. At yan po, by the way, para sa hindi nakakaalam, yun po ay na-ban noong September 30, 2024. Ban na po yan, okay, at nirecall yan. Okay? Nirecall po yan, binalik, talagang bakit? Kasi sobrang toxic po, nasobrahan probably doon sa TBHQ, pero magugulat ka hanggang ngayon tinitinda rito, kahit sa SNR tinitinda yan. Okay, ito po, may TBHQ yan. Mga minamahal, may TBHQ yan. Yung mga chichirya natin, mga instant noodles natin, may mga TBHQ yan. Magugulat kayo kung ano-ano pa yung may mga TBHQ, no? I hope ma-pull up ko to rito. Guys, ito yung may mga sinasabi ko sa inyo, yung hydrogenated oils, yung mga ginagamitan ng vegetable oils, ng hydrogenated oils. Ayan, si Skyflakes, si 3-in-1 coffee, okay, si Star Margarine, mga kapatid, hindi po magiging 6-footer ang anak nyo dyan, magiging 6 feet below the ground po yan dahil sobrang toxic po yung oil na yan na ginagamit dyan. Ako yung paborito natin, si Coffee Mate. Lahat po yan, may TBHQ, may hydrogenated oils. Ayan, kitang-kita nyo, hydrogenated oils, vegetable oil, kuno, mga kapatid, at yan po ay may hexane. Ngayon, ito ang sinasabi ko sa inyo, yung mga product na yan, mga kapatid, ay may tinatawag na TBHQ, including yung mga cereal ng mga bata. Ano po ang TBHQ? Is the chemical form of butane, lighter fluid. Diyos ko. Tanong mga minamahal, marami bang may cancer ngayon? Marami bang may tumor ngayon? Marami po bang may diabetes ngayon? Na ito. Isang explanation po kung bakit kayo may bilbil ngayon. Alright. Ganito. Ito mga kapatid ha. Ang sabi nila, sa research po, yung mga binabasa namin na research, no? Ang mga bewang daw po ng mga kababaihan dapat hanggang 30 lang maximum, ha? Magsukat kayo mamaya, ha? Kailangan 30 lang. Ayan. Ano, Sister Beth, natawa ka. Ayan. 30 lang, ha? Hindi ako may sabi nun, ha? Lalaki, 33. Ay, nako mga kapatid, ibalik po natin magsimula na po tayo ng Balik Alindog program natin dahil hindi lang gaganda kayo, babata kayo, kundi healthy kayo. So guys, pagka kumain ka pala ng mga chichirya or kagaya niya kumakain ka ng Skyflakes, ng mga instant noodles, pag kumain ka niyan, yung mga TBHQ na yan, di ba puro chemical yan eh. Yung hydrogenated oils, chemical yan eh. So anong nangyayari ngayon, pag kinain mo siya, ayan na explanation sa Bilbil to ha, sa Bilbil. Okay? Hindi na-identify nung atay na yung kinain mo ay pagkain. Usually kasi pag may kinain kang nutrients, ito, alam nung katawan kung saan dadalhin. Saan i-distribute? Okay? Paano gagawin? Iko-convert niya ng energy yung mga kinain mo. Okay? O magre-repair ng damage ng cells, magre-recreate ng mga bagong ugat. So, yun ang trabaho ng nutrition. Ang problema, dahil chemical yung mga ipinasok mo sa katawan mo, nalilito si atay, tsaka si pancreas, ano itong pinasok na naman itong kumag na ito dito sa katawan na ito? Hindi niya malaman ang gagawin doon
Sa mga chemical na yon, okay, ay lalagay niya yan, mga kapatid, sa bilbil natin. At yung visceral fat na yon na tinatawag, delikado po yan. Okay? O ngayon, tip, paano paliliit na mabilis ang ating mga balakang, ang ating mga tiyan? Intermittent fasting, kumain ka ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6, ang last na kain mo. Kumain ka na ng todo. Pero pag tungtong ng alas 6, huwag ka nang kumain ha. Huling kain na yun. Pag nagugutom ka, minum ka lang ng chamomile tea. Magugulat kayo, mabilis pong makasexy yun. Ha? Ayan, tip. Extra na po yan ha. Alright. So mga kapatid, gusto ko kasi humaba po ang buhay nyo ha. Tsaka masigla, hindi mahaba buhay eh. Nakasaklay, naka-wheelchair. Tapos baldado. Hindi yun ang goal natin ha. So kaya dito na tayo nauwi. Dahil po sa mga kinakain natin, salamat sa FDA na 'di ba na hindi naman talaga tayo tinutulungan. Abay, imagine niyo nga 'yun, yung mga scientists, yung mga doktor, yung mga nagpapatakbo ng mga organisasyon na 'yan, kagaya ng Big Pharma, eh sila-sila lang din po 'yan eh. Kapag kayo ay naging healthy, wala na silang negosyo. Ganun lang kasimple ha. Alright, napuntahan na natin yung iba pang topic dito. Ayo, bumalik kayo, no? Next time po, i-discuss natin yung bagong pandemic, ano? Kasi I just need you guys to be aware na si Bill Gates po ay nagtatayo na ng factory ng mga bakuna sa buong mundo, ha? At alam na natin yan. Wala pa nga ang pandemic, nagtatayo na ng kung ano-ano yan, eh. Alright, now, ito yung mga pagkain na sinabi ko, guys. Please, lahat ng nakikita niyo dyan, kung kaya mong ilagan yan, magdesisyon ka kasi gusto mo humaba ang buhay mo. Alright, ito problema, di ba? Toxic environment, cellphone. Ganito, pagka nagsa-cellphone po kayo, please, ang gawin nyo po, mga minamahal, ano, ilagay nyo sa left ear yung cellphone. Ilagay nyo sa left ear. Pag nilagay mo siya sa right, mapupuna mo, lakas ng signal. Alam mo kung bakit? Nagiging antena ka ng cellphone mo. At yung radiation, naliligo ka ng radiation sa katawan. Alright? Now, Brother James, ako'y walang cellphone at hindi naman ako nagfe-Facebook. Okay, congratulations po. Ano, ang problema, yung anak mo nag-cellphone at saka nagfe-Facebook, right? So, wala kang magagawa. Yung buong bahay nyo, puro radiation pa rin. So, ayan, huwag kayong mag-alala na magbibigay tayo ng solusyon dyan. Kailangan nyo lang panabla. Ay sabi ng isang matanda sa akin, I was presenting dito sa mga senior citizen. Ako, ang yayaman ng mga senior citizen na to, yung pinepresentan ko. Nagulat sila doon sa aking sinabi. Naku wala na pala tayong magagawa. No? Dapat pala sa bundok na tayo tumira. Sabi nung isang senior citizen na lalaki. Sabi ko, sir, congratulations po. Naandun po yung mga cell site. Wala ka talagang kawala. I'm telling you, ano gagawin natin? At yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Nako, kaya mga kapatid, please, umabot kayo ng 100. Gusto ng Lord yun eh. Alam niyo po ba yon? Gusto ng Lord, umabot ka ng 100. Alright. Now, itong unang-unang adjustment na gagawin mo, napunan mo ba si Jollibee yung pinampiprito niya ng mantika? Si McDonald's, si KFC. Hindi umuusok. Sino nakahalata nun? Hindi umuusok. Yan po ay may hydrogenated oils, yung ginagamit nga na mga kapatid na component ng gasolina. Kaya pala hindi siya umuusok. Kasi yung pala yun. Kasi ginawa po yung mga hydrogenated oils na yun, supposedly para sa makina po yun. Kaya lang nakita ng mga ganid na negosyante, teka lang, pag nagluluto tayo ng french fries, kung ordinaryong mantika yan, palit tayo ng palit, malulugi tayo, tsaka ang bagal ng pag-place ng order. So, gawin natin yung mantika ng makina na matagal masunog. Yun po yan, ha? Kaya mga kapatid, unfortunately, talagang ito po ay meron po yung dimethyl polysiloxane, yung pinapiprito nila ng fries na yan. At yan po ay merong formalin. Grabe. Saan ginagamit ang formalin? Kaya mga kapatid, masaklap man isipin, okay, ganito na lang gawin mo. Bumili ka huwag kang bumili pala ng french fries. Isa pa yon, pre-fried pala yung mga french fries. Yung frozen na fries sa mall, pre-fried. Ibig sabihin, pinrito na nila before, ginamit po yung toxic oil. Ang gawin mo, magtatad ka na lang sa bahay ng patatas, ikaw magprito ng Baguio oil or Minola oil. Ayun, mas okay pa yun. Pero pagka mataas na po ang blood sugar nyo, wag na lang. Mga kapatid, yung mga laso na yan, 680 days bago nawawala. So please, okay, talagang anong gagawin natin? Ito pa. Maubos po yung oras ko ngayon. So bumalik po kayo sa akin next time at i-discuss ko po. Ito mga kapatid ha, yung mga nagpabakuna po. Please, lalo na kayo.
Dapat po maneutralize yung mga itinusok sa inyo. And tantanan nyo na po yung booster. Nakademanda na po si Pfizer sa ibang bansa. Sila AstraZeneca ba yun? Lahat po yan ay may kaso na sa ibang bansa. Pero hanggang ngayon, nagpapabooster pa rin yung mga tao. Okay? So saka natin i-discuss yun. Bumalik yung next time. Yun ang topic natin. Ang unang reason kaya tayo nagkakasakit mga minamahal kasi may kulang. At for example, ito, ang kulang natin trace minerals. Alright? So, ang trace minerals, mga kapatid, or micro minerals, yan ay ipapakita ko sa inyo ngayon, ay kulang na kulang po sa ating kinakain. Sino po recently rito ang kumain ng talaban? Ako, ang ganda pala, ang sustansya pala niyan. Ano? But, I would, uh, I would, discourage you from eating these types of foods kung meron ka ng gout, kung meron ka ng matinding sakit, i-discourage ko muna kayo ha. Kasi, ayan, basta may ituturo ako sa inyo tungkol dyan. Para naman sa mga wala pang problemang ganito from time to time po, i-consider nyo na meron kayo nito, okay? So, ito ang problema, no? Kulang na kulang tayo. I'm quite sure karamihan sa atin hindi man nakakain ito. 'Di ba? Kailan ka huling kumain? Hindi, 'di ba? O kaya man, meron siguro konti, ano? Nako grabe pala. Alam niyo yung Bopis, healthy pala yun, ano? Healthy pala yun. Marami po kasi naturo yung, yung mga heart association na yan, especially American Heart Association na yan, na masama daw pero hindi naman pala totoo, no? Tapos, mga kapatid, kung gusto mo mababa ang buhay mo, kailangan daw kumain ka ng 9 servings. So, siyam na mangkok ng prutas, gulay, berries, herbs. Ay mga kapatid, sino po nakakakain sa inyo ng ganyan? Napakamahal. Now ito, this is very important. Kailangan ko pong itackle ito because ay grabe po, sobrang init. Sobra talagang init. At yun ang reason kaya probably madami po ang umuuwi sa Panginoon ng alanganin ngayon. Pati nga bata eh. Ngayon, kailangan nyo maintindihan to. May share po ako sa inyo about trace minerals. Ano? This is a general presentation ng health and wellness. Guys, ulitin ko sa inyo, lahat ng alam ko in the last 15 years, ituturo ko po sa inyo rito ngayon para gumaling kayo. Okay? At nakakatuwa po, may mga products tayo na nai-recommend kagaya ni Live Good na sobrang affordable. Now, ang tanong mga minamahal, umiinom ka ba ng dead water? Okay? So mga kapatid, sa totoo lang, yung iniinom nating tubig na nasa yung mga bottled water na yan o kaya man yung filtered water na dinideliver sa'yo, yan ay dead water. At sasabihin ko na nga po sa inyo, yan pala ay masamang inumin. Okay? Masamang inumin. Dahil wala na po siyang minerals. Now, ito pa lalo na, it is much worse kapag ang ininom mo, uhaw na uhaw ka, ay soft drinks. Kasi ang nangyayari pala niyan, inaalisan pa ng mineral yung buto mo, yung ngipin mo, at pati yung brain cells mo apektado. Mga kapatid, pag umiinom ka ng soft drinks, kapag uhaw na uhaw ka, at tinataasan mo ang risk mo for leukemia and lymphoma at yung possibility ng heart attack. Now, not many of us are drinking itong mga ganito mga soda, no? Pero balikan natin ito, no? Yung dead water na sinasabi rito. Ito ang problema with dead water. Mga kapatid, ang water pala na walang minerals at all dahil na filter na dumaan sa distillation process or reverse osmosis, yan yung ginagamit sa mga bottled water, no? Pag iyan ay dinaan sa filtration, nagiging unstable ang tubig. So ang mangyayari kapag yan ay ininom mo, mga kapatid, ang gagawin ng tubig, yung kokonting vitamins and minerals na nasa katawan mo, kukuhanin pa niya. Kaya po hihina pala ang buto natin dahil ang unang kukuhanin yan, calcium. O tapos susunod na si magnesium. Ay nako, tas wala ka pang magnesium supplement. O hindi ka pa nagkakainom pinakita ko sa iyo kanina, wala kang trace minerals. Ayan, trace minerals yan. Okay, nandyan po yung pinaka-importanting trace minerals. Kaso, mga kapatid, hindi ka na kumakain ka niyan, wala ka pang supplement at umiinom ka pa ng dead water. O, alam nyo ba pagka umiinom ka lang ng tubig na filtered water, tapos nasa labas ka ngayon, mainit, ay prone po kayo sa stroke tsaka sa atake. Kasi ang magpoprotekta sa atin mga kapatid, okay, number 1 yung magnesium, ano? Kaya yung may mga magnesium supplement dito, yung mga first timers, puntahan nyo na yung mga nag-invite sa inyo, bumili kayo ng magnesium please. Tapos dagdagan mo ng trace minerals. Kumpleto ka na.
Okay? Alam nyo ba ano sinabi kanina yung pinakita kong slide? Ang isang dahilan, mga kapatid, ba tayo nagkakasakit, hindi lang dahil sa kinakain natin, kung hindi, dun sa hindi natin nakakain. Malinaw yun ha. Kailangan kumpleto siya eh. Now, Brother James, meron naman akong from A to Zinc. Naku, hindi ko na i-mention yung pangalan. Vitamin. From A to Zinc. Mga kapatid, may binders po yung mga multivitamins na nasa mercury ha. At nakaka-cancer po yun. Oh, ano kalaban ng vitamins and minerals sa katawan? Diyos ko, yan, umiinom ka pa ba niyan, mga kapatid? Tapos magpe-pray ka, Lord, pagalingin mo ko. Mga kapatid, hindi po maaalis yung mga lason na andyan. Tingnan mo, sa isang 8 ounce na Coke, para ka uminom ng 8 kutsarang asukal. Brother James, umiinom naman ako ng Coke Zero. O congratulations sa iyo, kandidato ka sa brain tumor. Ha? Kaya mag-isip po tayo ha. Ito po yung mga FDA approved. Diba remember kapag ka natural anong sinasabi nila? No approved therapeutic claims. Akala nyo, ang FDA ay kakampi natin. Nagkakamali po kayo dyan. Dahil lahat na ipapakita ko sa inyo ito. Okay? Yung mga kinakain natin. Naku, mga kapatid. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang problem po natin, mga minamahal, kaya maraming may sakit ngayon is because of a toxic environment at saka yung toxic food. Pero mag-start po tayo sa toxic environment, mga minamahal. Toxic environment muna tayo. Ayan, kung nababasa nyo, para po sa mga nasa cellphone lang, babasahin ko po para sa inyo to. Ayan, yan po ang tawag dyan ay PFAS. So ang PFAS po is forever, also known as forever chemicals. At ano po ba yung forever chemicals na ito? Ay mga kapatid, ito po yung ginagamit sa maraming mga miskin na sa mga packaging, lalo na sa packaging ng mga pagkain. Okay, itong mga ingredients na yan, araw-araw po ay talaga pong lagi po na andyan yan, mga minamahal, Ayan, yung Teflon, yung mga cookware na yan, yung mga styrofoam na yan, yung mga ginagamit na mga cup ni Starbucks, ayan po yan, meron pong tinatawag na PFAS yan. Okay, ang masakla po yung PFAS, mga minamahal, ay hindi po basta na-degrade ng environment. Okay? Hindi po na-degrade ng environment yan. Ibig sabihin, kaya po tinawag na forever chemicals yan. Ayan ay pag pumasok sa katawan mo, ay paikot-ikot lang yan. Ay mantakin nyo saan ginagamit ang PFAS sa aerospace, automotive, construction, electronic industries, at nasa tubig na raw po ito, nasa hangin, at saka nasa lupa. So ito po yung PFAS, mga minamahal, ayan yan, packaging. Nako, kwento ko lang ha. Alam niyo po ba yung ginagamit nyo na cup ng Starbucks? Okay? Alam niyo po ba yung ginagamit nyo na cup ng Starbucks, yung mga maiinit na kape sa mga coffee shop, 'di ba? Kaya ito, parang social ka pa kapag bit-bit mo yung karton ng Starbucks, parang social ka mga kapatid. Social po yung chemical na naandun, yun po yung PFAS. Ayan, kwento ko lang para mas malinaw sa inyo. Ito po yung lining na nilalagyan kasi yon. Kasi kapag karton lang yon, anong nangyayari sa kanya ay lalabas yung tatagas yung kape mo, right? So ang ginawa nila, may lining po yon na parang sa Teflon para hindi tumagas yung tubig. Unfortunately mga kapatid, pag yun ay binuhusan ng mainit na liquid, ang nangyayari po doon, mahalo doon sa iniinom nyo. Okay? So ingat-ingat lang, huwag masyadong ito kami, pag ako minsan ala akong choice, pupunta ako ng Starbucks, ala akong matambayan pag may client ako. Alam niyo in order ko chamomile tea. At saka yung chamomile tea na yon, mga minamahal, pinalalagay ko pa sa yon, sa mug. Okay, sa ceramic na mug. So gawin niyo po kung gusto niyo mag-coffee talaga, gusto mo talaga, then fine, palipat mo lang sa mug. Ha? Kasi kung hindi, umiinom ka nung PFAS, yung ating pinag-uusapan sa gabi na ito. So mga kapatid, yung mga microwave, I'm sorry, kung meron po kayo microwave, sa akin, itapon nyo na po yan. Okay, or pamigay nyo, kaya lang, kung ako sa inyo, tapon nyo na lang. Benta nyo, bahala kayo. Kaya lang, sinasabi ko nga po sa inyo, grabe po ang mga radiation niyan. Pagkatapos plus, ang gagamitin nyo po yung popcorn. Di ba? Ay, naku po, napakataho ko sa popcorn. When I was in a corporate, nagtatrabaho po ako as creative director, alam nyo po ba, naku, yung kape namin, yung nandun sa styrofoam, tapos ilalagay mo lang sa microwave. Diyos ko po, kaya pala sakitin ako noon.
Abay nako, ganun pala yun. Napakadami palang toxins noon. Okay, yung mga mahilig po sa makeup, mga kapatid, lahat po yung mga cleaning products natin, lahat po yan, pati nga dental floss. Ano ba yan? Dental floss na lang. Meron pang PFAS. Alright, so toxic talaga yung environment natin. Now, eto naman yan. I-expose naman natin, mga kapatid, itong pinagagagawa ng FDA na to. At saka yung food industry. Abay mga kapatid, sigurado ba kayo na nag-aalala sa atin yung mga yan? Meron lang akong gustong sabihin sa inyo, mga minamahal. Alam niyo po ba, yung mga doktor, yung mga scientists, yung mga bumubuo ng Food and Drug Administration, ng Big Pharma, at saka yung mga nasa health department na yan, pare-pareho sila rin yun eh. Yung mga doktor at saka mga scientists na yan, sila rin eh. Ngayon, eto. Tapos babanatan ka ngayon, mga kapatid, kapag ka meron kang ginagamit na natural, ano sinasabi? Kailangang lagyan ng no approved therapeutic claims. Sige nga po, mag-interact tayo rito. Mga kapatid, dito sa chat, ano ibig sabihin ng no approved therapeutic claims? Meron po bang kaya mag-explain? Sige po, i-type nyo rito sa chat or buksan nyo yung microphone nyo ngayon. Naka-open naman. Sino po ang gusto mag-explain kung ano ibig sabihin niya? Bakit nilalagyan yung mga natural na products ng no approved therapeutic claims? Meron? May gusto pong sumagot niyan? Grabe, di Ibig ba? Ngayon, sabihin, hindi po ito gamot. Kaya, ayan. hindi daw, baka nakakagaling. Yun ang ibig sabihin. Oh, grabe, di ba? Tama. And thank you for that answer, no? Tignan nyo tong mga kalokohan ng mga ito. Mga kapatid, yung tawa-tawa ba nakakagaling ng dengue? The answer is yes. Yung luyan dilaw ba nakakatulong sa may cancer? In fact, alam mo nyo, may study pala na ang luyan dilaw is more potent and powerful than chemotherapy. Alam nyo ba yon? Oo. Pagkatapos sasabihin nila ng approved therapeutic claims, o yung mga lagundi na yan, yung oregano na yan, napakaganda po sa pneumonia at sa ubo niyan. Pero no approved therapeutic claims. Pero teka lang, balikan natin kung totoong nag-aalala sa atin yung FDA. Uy, ano to? Tignan niyo yung ingredient ni Oreo. Okay, sige mamaya babalikan natin yan na yan po yung mga ingredient na yan na nakikita niyo. Palm and or canola oil processed with alkali high fructose corn syrup, okay, soy lecithin, mga kapatid, artificial flavor are technically poison. Chemicals po yan eh. O teka lang, Brother James, di ba yung canola oil ano yan? Natural yan mga kapatid. Didiscuss ko po kung ano yung oil na yan ha. Yung soy lecithin, nakala ko nun natural. So ang topic po natin para po mas aware kayo, ang sabi ng isang matalinong tao, pinanghuhukay daw natin ng mga libingan natin ay yung mga kutsara natin. Kung Chinese ka, chopsticks. Kung nasa bundok ka yung kamay mo or yung bibig mo. Paalala lang mga minamahal, kung ikaw ay naparito para mag-aral tungkol sa health, kapag ka po meron na tayong chronic inflammation kagaya ng cardiovascular disease, mga kapatid, na stroke na po tayo, may cancer, autoimmune disease, may diabetes, kayo po ay nasa war zone na. Dahil chronic inflammation na po yan. Now, ang tinuturo ko po rito mga minamahal, akala kasi nila, oy, bumili ka lang nito, gagaling ka. Hindi po natin ginagawa dito yon mga kapatid ha. Meron po kayong dapat na gawin na dapat maintindihan pagdating sa health. Okay? Now, ito ang very concerning dito. Sabi ng isang isang magaling po na doktor to Ayan, it's not only what you eat that kills you, it's what you don't eat. Hindi lang daw yung pumapatay sa atin yung kinakain natin, kung hindi yung hindi natin nakakain. Now, may tuturo po ako sa inyo ha. Di ba ang pumapatay nga daw sa atin ay mismong kinakain natin. Pero mga kapatid, don't lose heart dahil ang magpapagaling din naman sa atin yung kinakain din naman natin. Alright? Ayan, sige. Iyan ko lang po. Switch lang tayo ng slide dito. Ayan. So, hold on. Switch lang tayo ng slide. Talagang nakakatuwa. I hope we're learning so far. Pero ako talagang sobrang blessed na blessed ako tonight. Sobrang blessed na blessed ako tonight. Dahil po sa patotoo, ni Pastor Isaiah, talagang purihin ng Panginoon. Alright, so ang una mong gagawin mga kapatid, kumain ka ng isang basket ng gulay, ng prutas, ng berries, ng herbs. Siyam na mangkok. Sino po makakain nun? Ay huwag niyo pong kainin yung basket, ha? Ay mahirap pong matunaw yung basket. Ang kakainin niyo yung prutas lang, ha? Lilinawin natin, ha? Baka sabihin niyo si Brother James, yung napakain kami ng basket. Ayan, sige, para hindi tayo masyadong seryoso. Right.
So anong gagawin natin? So meron po akong papakita sa inyo mga kapatid at ito po ay walang iba kundi yung Super Reds. Yan. Dahil wala naman po tayong choice na eh. 'Di ba? Wala na tayong pagpipilian. Hindi ka naman nakakakain ng ay ito, alam nyo, maganda po yung barley grass ha. Alam ko po sikat 'yan. Pero tingnan nyo, pag bumili ka ng Super Reds ng Live Good, kasama na si barley grass. May pomegranate pa ay para po sa ano yung prostate cancer po yun ano, tsaka pampaganda po yun ng blood circulation. O may grape seed, may beetroot, yung beetroot po para sa cancer yan. Imaginein mo, sama-sama na yan. Guys, ang presyo po nito sa market is 4,500 ha, yung katapat niya. Pero pagka nagpa-member po kayo, abay napakamura lang yan. Kaya if I were you, yung mga na-invite po rito, punta po kayo doon sa mga members nyo ha, ay sa nag-invite sa inyo dito or yung coaches nyo. Ay nako, wag na po kayo mag-isip kasi wala tayong kinakain. Sabi ko nga sa inyo, isang dahilan kung bakit ang tao nagkakasakit at nang namamatay ng wala sa oras, kulang yung kinakain. Alright. So, ito naman, yung susunod ano, para alkaline po yung katawan natin is yung barley grass. Meron na naman, no? Oat grass, chlorella, spirulina. Guys, pang-detox po yan. Di ba pinakita ko sa inyo yung PFAS kanina? Lahat ng hinahawakan natin, alam nyo yung polyester pala na damit, ano? Well, paki-confirm nga po ito kasi ito pala ay may formalin, ano? So, wala ka nang magagawa. Polluted na, toxic pa yung paligid mo. Now, ang nakaka-address po ng toxins na yon, makaka-neutralize ng mga toxins sa katawan natin is spirulina. O pero na andyan na, ay grabe po eh. May wheatgrass pa. Familiar kayo dyan, right? O, kaya kailangan na po natin, supplementation na po is not an option anymore. Kailangan nyo na po mag-supplement. Now, saka ko na po i-discuss yung mga benefits ng, for example, sige, banggitin lang natin yung barley grass. Ito yung sikat na sikat eh, no? So, rich in amino acids, ano? Ayan, yung building blocks po ng katawan natin yan. So, kailangan natin yan, mga kapatid, ano, laging meron tayo niyan. Kaya pala talagang sikat nga yung barley eh. Sa ibang company, no, meron yan. Pero imagine niyo yung barley na yan, kasama pa rito. Yung kasi isa lang eh. Guys, ayan, kasama na. At saka alam nyo, ito 2,000, I think 2,100 pesos lang to, no? Mahaba-habang inuman na po yan. Mag-invest po tayo sa health natin. Alright? Now, eto na. Mamaya, papakita ko, may importante ako papakita sa inyo dito, no? Bakit importante itong mga sinishare natin. So, kailangan po ay alkaline po yung katawan natin, ano? Yung blood environment natin. At ang nakakagawa lang po nun, super berries. Okay? Super berries, herbs, nitrates, ano? Ayan, yung mga pinakita ko po sa inyo, yung super red, super greens. Ayan, may papakita po ako sa inyo rito. This is a study from Dr. Marshall Vega, no? Kapag ang katawan mo pala, okay, kumakain ka ng super berries, yung dark green na gulay, okay, ang nangyayari nag-increase ng nitric oxide mo. Mamaya, nagkwento ko bakit importante yon. At saka, ikaw ay may trace minerals, ano? At saka meron ka minerals, saka trace minerals. Ang kailangan pala, mga kapatid, kailangan maganda yung level ng alkalinity sa katawan natin. And the only way you can do that, hindi iinom ng alkaline water. Uminom ka ng mineralized water. That's one solution. Number two, super berries or yung super red, super greens. Yan ang mga solusyon dyan para maganda ang katawan natin, ang levels ng alkalinity. Bakit importante yon? So this is a research about alkalinity, no? So yung tao na to, dikit-dikit yung red blood cells niya, kitang-kita nyo rito, malapot ang dugo. Pag ang dugo mo hindi nagsisirculate at malapot, katulad niya, naku, nandyan na po lahat ng virus, dyan na magbi-build up, ang cancer, magkakaroon ng mutation, ano? At yung virus po, madali kayong madadapuan ng COVID, ano? Yung kung anumang virus ang ilalabas nila. At tingnan nyo, may cholesterol build-up, ang dugo pala na mahina ang circulation, madumi, para palang kanal yan na hindi nagsisirculate yung tubig. Now, ang ginamit po nito, hindi binigyan ng doktor ng gamot, mataas kasi yung lagnat niya, no? Hindi binigyan ng gamot. Ang binigay po dito ay super berries. Aba, nagulat yung doktor, 24 hours, luminis yung dugo, nabawasan na yung bakterya, pero umpisa pa lang naman yung cholesterol build-up, pati yun na-address. 24 hours. 24 hours. Remember, super berries ginamit dito. Pagdating po ng around 5 days, ano, yan, maganda na yung blood circulation, ano? At pati yung uric acid crystals, bakit na-address? Di ba iba-iba yung gamot na yun eh? Iba-ibang gamot yun. Okay, bacteria, uric acid crystals, cholesterol, iba-iba yan eh. Pero pagdating na ikapitong araw, ang kinakain nito super berries ha. Ito yung white blood cell
sinimulan niyang patayin yung cause ng kanyang mataas na lagnat, which is yung fungus. Mga minamahal, tingnan nyo, kitang-kita rito, walang ininom na gamot to ha. Bakit na-correct yung kanyang lagnat, yung kanyang sakit? Super berries lang ang kinain eh. Hindi tinigilan ng white blood cell hanggang di niya napapatay. Alam nyo, ganyan pala ang immune system. Guys, kahit anong sakit, cancer, diabetes, lupus, kung ano man yung sakit na meron dyan, ang kailangan lang itama natin yung immune system mo. Kailangan makorek natin yung immune system mo, lumakas yung immune system mo. Kasi, sabi rito ni Dr. Otto Warburg noong 1931, dahil hanggang ngayon, mga minamahal, 2025 na, walang gamot ang cancer. Wala. Ang way lang pala para gumaling ka sa cancer or mailagan mo ang cancer ay kailangan alkaline yung blood environment mo because no disease, including cancer, can exist in an alkaline environment. Oh, ganda, di ba? O kaya mag-invest na po kayo guys, especially yung super reds. May testimony po tayo ng mga super reds, ano? Yung mga may frozen shoulder. Okay, tsaka yung energies mo, no? Energy levels mo. Now, again, alam nyo ba pag pinawisan ka, nauubusan na ng minerals yung katawan mo? Lumalabas na po yung mga minerals mo dyan. Yung mga trace minerals na binanggit ko, lumalabas na po yan. Tapos iinom ka, dead water. Bali, wala. Hindi mo ni-replenish yung katawan mo. Kaya kailangan meron ka ng dropper. Ngayon, okay naman, ay alangan namang uminom ka maghapon ng super red, super green. Siguro uminom ka lang ng tanghali or yung part ng merienda mo kung may ginagawa ka pa, no? Pero hindi mo naman gagawin na uminom ng super reds, mauubos yun. Ipa-flash out lang ng katawan mo yung sobrang vitamins nun. Kaya kailangan po yung mineral drops is your best bet para tuloy-tuloy po yung nutrition sa katawan natin. Ano? Hindi tayo nadideplete. Okay. So, tuloy natin ito. No? Alright. Ayan. Again, pasensya na guys for a very... lagi na akong nanghihingi ng sorry rito. No? Kasi nakakailang adjustment po tayo ngayon. Ano? At nagdadagdag tayo ng gamit. Alright. Okay. Ito na. Susunod po mga minamahal. Kailangan nyo po meron kayong fish oil. Kailangan nyo po may fish oil kayo, please. Okay? Talagang ano na po, wala na tayong magagawa. Tingnan nyo yung fish oil na yan. May turmeric po yan. Sabi ko nga sa inyo, yan ay napakaganda sa cancer. Okay, sa mga malapot ang dugo, sa mga high blood, sa mga may high cholesterol, alam na po yan, napaka-effective niyan. Meron siyang coenzyme Q10, ano, para sa heart po yan. Uy, may garlic pa. Sinisigurado na maganda yung consistency ng dugo mo, maganda yung blood circulation. At kung ano po yung sakit natin, nare-reverse po kahit nga po yung diabetes. Mga kapatid, walang ibang way para gumaling ka sa kahit anong sakit kundi gumamit ka ng high quality na supplements. Kumain ka ng tama, umiwas ka sa mga fast food, sa mga junk food. That's the only way that your body can heal. Alright? Oh, congratulations po sa mga mahilig kumain ng isda. Wag lang po yung yung walang kaliskis, yung galunggong ay walang kaliskis yun eh. Wag po kayong kumain nun ha. Kumain kayo may kaliskis, wag naman po yung bangus sa tilapia. Maliban na lang kung nahuli sa dagat. Ayan, dalagang bukid, I think, aswos, no? Alright, ang susunod pong importante, by the way, para po sa mga, mga gagamitin nyo na pangluto, pang deep fry, please, ang gamitin nyo po ito, yung nakikita nyo, screenshot nyo na lang ha. Yan po ay healthy po yan. Yan ang mga pang deep fry. Huwag kang magdi-deep fry, okay, ayan, yung mga oil na ito, no? Tapon nyo na po yung mga oil na yan. Toxic po yan. Ayan po yung merong produktong petrolyo. Ayan po yan. Literal po yan. Okay? So, ito po yung gamitin natin. Now, please, bumili po kayo ng supplements dito sa mga nandito, yung mga coaches na taga-live. Huwag kayong basta bumibili sa supermarket. Kagaya nito, mga kapatid, calcium citrate. Parang natuwa ka, meron pang zinc, no? May vitamin D3. Wow, kompleto na. Ang problema dyan, kay Kirkland, meron siyang pyridoxine hydrochloride. Ano po yan? Okay, yan po ay synthetic na vitamin B6, mga kapatid, at yan po ay galing hinango sa petroleum ester, hydrochloric acid, at formalin. Saan po ginagamit yung formalin? So bumili po kayo ng high quality na magnesium sa mga nag-invite sa inyo. Please. Ayan, wag na po kayong magdalawang isip. Ang dami na, eto ha, pagka may magnesium ka,
natulog ka, ang sarap ng tulog mo sa Magnesium Plus. Ang atake po ay nangyayari. Alam niyo ba, ang atake nangyayari alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw. Bago ka matulog, uminom ka ng magnesium. Napakasarap ng tulog mo. Protektado yung ugat mo. Protektado yung puso mo. Okay? Unahin niyo po yun ha. Ang number one killer pa rin, atake sa puso. Okay? Or sakit sa puso. Ha? Yun ang number one killer. Kaya dapat may magnesium ka. Hindi pwedeng wala. Okay? Trace minerals, yun yung backup mo. Okay? Backup lang yun. Pero kailangan mo talaga ng magnesium. Alright. So, ayan ano. Ayan. Sige. Ulit ano. Alright. Bakit tumatalo ng aking slide? For some reason. So mga kapatid, ito high quality po yan guys. Kaya gusto ko yung sa Live Good. Actually, yung ginagamit ko yung sa healthy options, hindi masyadong tumatalab. Pero nung ginamit ko po ito, grabe. Ang sarap ng tulog ko. Or tsaka malinaw po yung panaginip. Alright, para sa puso talaga yan. Yung ibang mga scientists, ang tawag po dyan ay battery ng heart. Ano? Ikaw nga, pagka nalulobat yung cellphone mo, nagpapanik ka na eh. How much more yung puso natin na kahit isang beses hindi nagpahinga yan. Kailangan na po ng backup, guys. At ang maganda rito, malaking tulong po ang magnesium, vitamin D3K2, babangkitin ko mamaya, para sa may mga kidney failure. At para sa mga may sakit sa puso. Nakita niyo po yung nangyari kay Pastor Isaias, no? Alright. So, ang magnesium pala is the master mineral that controls other minerals. Bakit importante ang trace minerals? Parang ganito. Imagine niyo yung magnesium sa yung conductor at ang orchestra yung trace minerals at saka yung mga vitamins. Mga kapatid, pag kulang ka rin ng trace minerals at saka vitamins, ano ang i-conduct ng magnesium? Ano yung gagamitin niya para i-push yung katawan mo na gumaling? Wala, di ba? So, kailangan pa rin natin combination, guys. Now, ang kalaban po ng mga supplement na iinumin nyo, kahit bumili ka pa ng Super Red, Super Greens, nagmamagnesium ka pa, pagka mahilig po kayo rito, baliwala. Sinasayang nyo po yung binili nyo. Sinasayang nyo. Signs na kulang ka ng magnesium. Signs. Tignan nyo to. Ayan po, meron ka ba niyan? Para kang balisa, kagigising mo lang, parang balisa ka na, mahina ang buto. Okay? Hindi ka nakakatulog. Yung postmenopausal syndrome, ano? Tsaka hormonal imbalances, abnormal heart rhythm, ano, yung arrhythmia, muscle tension, spasms, nervousness. Kaya kung may ganyan ka, mga kapatid, kayang-kaya po ng magnesium yan. Now, papaspasan natin ng konti ito, ano? Ang susunod na kailangan mo, ito yung dalawang major na supplement na kailangan mong bilhin. Magnesium, vitamin D3 kung wala kang pera. Alright. Lagi ko pong ine-explain to, ang vitamin D3K2 po ang responsible sa production and maturation ng cells. At siya yung nagsasabi, okay, itong cell na to papunta sa heart cell to, itong cell na isa na to papunta ito sa brain cell, yung isa heart cell, yung isa bone cell, and so on and so forth. Yun po yung trabaho ng vitamin D3. Ngayon ito problema. Mga kapatid, di ba? Hindi ka na nga naaarawan, paglabas mo naka-sunblock ka pa. Mga kapatid, delikado po yun dahil pagka kinakapos ka pala ng vitamin D3, hindi po totoo yun, magkakaroon ka ng skin cancer sa araw. Ay hindi po totoo yun. Mga kapatid, kapag kulang ka ng vitamin D3, in fact, dun ka magkaka-cancer. Pagka hindi ka naaarawan at kapos ka sa vitamin D3, ay nandyan na po ang simula ng mutation ng cells or start ng malignant cancer. Para maintindihan nyo gaano ka-importante ang vitamin D3. Para maintindihan nyo lang bukod syempre, ito po ay pampatibay ng immune system at saka ng buto in combination with other supplements din. Ano? Now, meron akong good news sa inyo rito. Ito po yung top 10 deadliest cancers. Ano? Ayan. So, lung cancer. Nakikita ko pong uso ngayon yung sa lung Sa lungs Ang dami pong may pneumonia ngayon. Diniscuss ko po ngayon na nilalason po yung hangin natin sa last presentation natin. Balikan natin next time. Okay, ang pinakamarami, ito nakakalungkot Ang breast cancer po at saka yung prostate cancer, madali pong i-treat yan kapag po naunahan natin or alam nyo yung gagawin. Ang malungkot, ang dami pong namamatay ngayon sa breast cancer. Sa prostate cancer, ang dami namamatay. Samantalang sobrang treatable po yan. Okay, ito po yung 10 klase ng cancer mga kapatid. Good news, kapag kami vitamin D3 ka, 7 sa mga pinakadelikadong cancer mga kapatid, ay pwede kang gumaling or maiilagan mo. Alright?
So matatapos na po tayo. Banggitin ko lang po ito, no? Kasi ito na po, nag-announce na po ng panibagong pandemic. May ipapakita ko sa inyong data rito. Marami po akong research na kagaya niyan. Alam nyo ba na kapag ka ang isang tao kumpleto ng araw or kumpleto ng vitamin D, hindi siya basta tinatamaan ng virus. At yun po, ito, kwento ko lang to, mabilis na lang, ano? Meron po akong study niya, may data ako niyan, ano? So, I think may 7 states sa US, including Nebraska and Idaho, na hindi nag-implement ng lockdown. Alam niyo ba yan? Hindi nila sinunod yung gobyerno. Okay? May social distancing kung gusto mo. Kung ayaw mo, pwede rin. Mag-mask ka o hindi ka huhulihin. Mga kapatid, maluwag. Bukas yung mga establishments. Bakit sa kanila yung pinakamababa na cases ng COVID? Isa pa, kung na-COVID man, ang bilis lumalabas ng ospital. Compare natin to sa New York City. New York City ay isa sa pinakamaraming namatay sa COVID. Samantalang ang New York City, dala-dalawa yung mask, nakakapote pa nga sila para bagong maakap yung anak mo Tama? Nakakapote sila Sabi ko nga, ano ba to? Pagkatapos sila yung tadtad ng bakuna, sila yung hindi lumalabas, naka-lockdown, sila yun Bakit sila ang may pinakamaraming namatay dahil sa COVID? Ang reason mga kapatid, alam nyo, wala silang vitamin D. Hindi sila naaarawan. Dahil ang araw pala, ang vitamin D, ay malaki pala ang kinalaman sa immune system mo. Kung hindi ka naaarawan mga kapatid, sorry babagsak ang immune system mo. You need vitamin D3 for that. Si Pastor Isaiah, mga kapatid, ikwento ko lang na mabilis para po sa mga first timers. Kwento ko lang na mabilis sa inyo ng mga minamahal. Alright, para po alam nyo to, no? Kasi ipapakita ko na po yung update. Ayan, para po sa mga alam na to, nasubaybayan na po ito, no? Tignan nyo to, 3 million ang nagastos sa ospital, 2 years bedridden. May nangyari po ba sa sangkatutak na gamutan, na operasyon na ginawa sa kanya? May nangyari po ba? Ay mga kapatid, ni upo ay hindi po nagawa sa kanya sa loob ng 2 taon. At yung story po na yan, sabi ko nga po sa inyo, sa pagtuturo lang natin ng health and wellness, wala pa pong 2 weeks naglalakad na yan. At ipapakita ko po sa inyo ngayon yung update, kaya ako excited. Ay nako, sabi ko sa inyo, magtatalon po tayo sa maraming slides mga kapatid just to shorten the presentation. Again, for the first timers, kami po mga kapatid, hindi lang po kami nagkukwento rito, no? Tungkol sa gagaling ka, sa makakaligtas ka, or sa anumang mga bagay na yung parang hinuhulaan namin, mga kapatid. Ayan po yung backup namin. At this point in time, ayoko na lang sabihing libo kasi baka hindi pa kayo maniwala. Ang kaya ko na lang sabihin sa inyo, yung documented, ay naku po, hundreds and hundreds na po ng mga testimony na kagaya niyan. Para po sa mga first-timers, marami na po kaming naligtas na puputulan ng paa, idadialysis, nagdadialysis, nagpa-chemotherapy, stage 4, stage 1, kahit ano, hanggang stage 5, yung mga hindi daw gagaling na mga sakit, lupus, psoriasis. Mga kapatid, ang gusto kong ipaunawa sa inyo, ang Diyos ay talagang nagpapagaling hanggang ngayon. Yun po ang sana naintindihan nyo rito. Alright, so ang ating pag-uusapan mga kapatid, mga totoong tao ito, powerful testimonies at saka yung mga heroes, ito po yung mga tao na nag-share. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, talagang makatulong tayo sa paraan na yon. Now, marami pa po tayong patotoo rito. Like for example ito, yung kay Pastora Leonila, At ang nakakatuwa, alam nyo ito. Usually, di ba, pagka ang gamutan sa ospital, napakamamahal. Tama po ba? Napakamamahal po ng paraan ng gamutan sa ospital. Ayan po si Pastora Leonila. I think nandito pa nga po si Pastora Leonila na talagang sinabi ng doktor hindi na siya gagaling Ito po ay bumubuga ng dugo. Okay, mga kapatid. Talaga pong talagang hirap na hirap si Pastora Leonila at ang nakakalungkot yung doktor ay wala man lamang pong gahibla ng pag-asa na ibinigay. Ang sabi pa sa kanya ng doktor, hindi na siya gagaling, pero pinainom pa rin siya ng sangkatutak na gamot na naging cause para hindi siya makatulog. Ay, pero mga kapatid, napakaganda po ng patotoo. Mamaya po, tignan ko lang kung si Pastora Leonila nandun, pagsalitain po natin para sa kapurihan ng Panginoon. Alright, now moving forward, mga kapatid, Ayan, at marami pa po tayo. Ito po yung common na mga problema ng mga tao,
Alam nyo ba, ang number 27 cause ng death ng mga Pilipino ay suicide. Alam nyo po ba yon? Grabe po ang mental disorder ngayon sa mga kabataan. Hindi po ang nagsusuicide, matatanda, mga bata. Ito, literal na bata, 8 years old, 9 years old, 13 years old, 15 years old, 18 years old. Yun po yung nagsusuicide ngayon. Alam niyo po ba ngayon? Alam niyo po ba na ganun ngayon na nangyayari? Kaya nga po mga kapatid, mahalaga po itong ating pinag-uusapan. Now, eto na po, napakita ko lang yung update para po ma-excite kayo, no? Yung ating shinara na si Pastor Isaias. Mga kapatid, okay, 2 years bedridden, 3 million ang nagastos sa ospital, need billing, ni upo, hindi po nagawa sa ospital yan. Pero eto na po siya ngayon, mga kapatid. Pakita ko lang sa inyo, ha. So, ayan yung kanyang kondisyon before, 2023, makita nyo, halos naka-life support na lang po si Pastor Isaias. Pero tignan nyo to mga kapatid, ha. Ayan po yung time na makikita nyo po dito. Ayan o, diba? That is, wala pang 2 weeks to mga kapatid, ano? Ayan o, pero ito na po yung pinakabago, mga kapatid. Oh, mga minamahal, buhay ba ang Diyos? Oh, hindi po nakakagalaw yan sa ospital, mga minamahal. Ayan na po si Pastor Isaias. Kaya po importante yung ating pag-uusapan ngayon. Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo, hinihintay ko na lang po mag-preach ulit si Pastor Isaias. At excited na kami dyan. Sabi ko nga po sa inyo, marami po kayo makikita rito na masasabi mong, teka lang, himala ito Himala, dahil totoo po yun, naghihimala pa rin ng ating Panginoon. By the way, nandito po pala si Pastora Presi. Ayan, yung asawa ni Pastor Isaias. Sige po. Tingnan ko lang kung naka-ready sila. Pabatiin ko lang po. Yung patotoo kanina. Ayan. Ayan. Para makita nyo mga kapatid, hindi po tayo nag-iimbento rito. Pastora Presi, sige nga. Teka, check ko lang kung maano ko tong Ayan. Baka nandito si Pastor Isaias. Ayan. Pastora Presi. Nandiyan ka po ba ngayon? At naku, para makita naman ng audience natin na itong ating pinag-uusapan dito, hindi po natin iniimbento yan. Okay? Andito po ako. Ayun! Pastor Isaias. Teka lang. Asa na nga ba yan? Okay, saglit lang po ha. Ayan. Alright. O mga minamahal. O ano? Ganun po. Woo! Purihin ng Panginoon at buhay pinagaling. Grabe. Pastor Isaias, nako, I'm so happy po. Grabe. Thank you. Ayan, nako. Ako po'y excited na bumalik yan. Napaka po na man of God niya. Napaka dedicated na man of God. Kaya po ako'y masaya. Pastor Isaias, ang gusto ko, nagta-travel ka 100 years old sa buong mundo. Umiikot ka. At yung patotoo mo, di ba? Ayan. Opo. Ayan. Salamat, nako. Ako, I'm so happy. I'm so happy. I'm so really happy. Ayan. So, Pastor Isaias, sige. At tayo po, update tayo. Pastor Presi, no? Salamat po sa buhay nyo. Panginoon, kompletuhin mo na. Ayan, si Pastor Presi po. Naku po. Tignan mo, Pastor Isaias, napakaswerte mo. Di ba? May angel ka. Ate Presi, bumati ka nga, Pastora. Magandang gabi po sa lahat. Magpapasalamat po ako sa Panginoon kasi patuloy na ginagamit ng Panginoon ang produkto ng Live Good para po lumakas si Pastor. Yun po ang pinaka ginagamit niya para patuloy siyang makalakad. Kasi talaga po noon, ibinabangon ko siya, inaalalayang tumayo. Pero ngayon po, kusa na siyang nakakabangon, kusa siyang naglalakad. Nung pong yung mga picture po niya na hindi ko lang po kasi nakaka-upload ngayon. Nung po isang beses lang po siyang maglakad sa isang araw na iniikot niya yung aming compound. Pero ngayon po maga po tapos sa hapon naglalakad na din po siya. Mag-isa na lang po siyang naglalakad, hindi ko na siya binabantayan. Tinitingnan ko lang po kasi dadalawa lang po kami dito sa bahay. Kaya
habang gumagawa ako sa mga tungkulin ko dito, siya naman po naglalakad. Hindi na ako nag-aalala na baka siya madapa, kaya niya naman pong maglakad mag-isa. Tinitingnan-tingnan ko na lang po. So, purihin po ang Panginoon. Basta patuloy lang po namin ginagamit, patuloy po kaming gumagamit ng Live Good product. Purihin po ang Panginoon. Wow, grabe. Ay, nako, alam nyo guys. Kaya po ito'y 15 taon ko na pong ginagawa to bago pa si Live Good. 15 taon at hindi po ako nagsasawa hanggat may gumagaling. Hindi ako magsasawa, mga kapatid, kahit ano mangyari, tuloy-tuloy po itong mission na to. Okay? Salamat, Pastora Presi. Ayan, Pastor Isaias. Nako, I'm really so happy. Ayan. At mga kapatid, tuturo natin yung process na ginawa ni Pastora Presi mamaya ha. Para po makita nyo na meron tayong gagawin. Meron po tayong responsibilidad na gagawin. Ano? At yun yung ituturo namin. Hindi po magic. In fact, I'm encouraging you mga kapatid, nakapost po yung buong patotoo ni Pastora Presi, ni Pastor Isaias dun sa ating sa Lion of Judah Health Forum at saka dun sa FB page natin yung Marcel James. Andun po yung buo at maiiyak po kayo sa storya na yun. Ito po ay storya ng pananampalataya at pagmamahal ng Panginoon, of course, at saka yung mga tao na malapit sa atin. In this case, si Pastora Presi. Iba po pag may angel ka na ganun eh. Iba po yun eh. No? Alright, nako, saya ko talaga. Grabe, thank you Lord.